Mga kaibigan, sinasabing sa panahon ngayon, bunsod ng patuloy na pagkakalantad sa mga pananaw sa internet, tila mas dumarami ang mga taong higit na pinapaboran ang mga malalakas at mapang-akit na opinyon kaysa sa patas at batay sa katotohanan na usapan. Dahil halos ay may boses online, madalas daw na ang personal na paniniwala ay ipinapasa bilang katotohanan, na siyang nagpapalabo naman sa hangganan ng opinyon at katotohanan. Ano ang panganib ng paglaganap ng isang opinyon sa panahon ngayon na napakadali sa tao na makaalam ng impormasyon dahil maunlad na ang teknolohiya? Panoorin po natin ito. Sa panahong kasalukuyan ay totoong napaka-highly opinionated ang mga tao. Sinasabing isang dahilan ay ang isang kultura na nanghihikayat sa malawakang pagbahagi ng mga opinyon, lalo na sa pamamagitan ng social media. Maaari itong magresulta sa pagtaas ng salungatan sapagkat tinitignan ng marami ang kanilang mga opinyon bilang mga extension ng kanilang pagkakakilanlan. Ano nga ba ang pagkakaiba ng opinyon sa katotohanan? Ang katotohanan ay isang bagay na laging totoo. Ang katotohanan ay napatutunayan. Makikita ito sa pamamagitan ng pagsasaliksik. Ang opinyon ay kung ano ang iyong iniisip o pakiramdam. At ang iyong opinyon ay naiiba sa pananaw ng ibang tao. Ngunit pagdating sa paniniwalang panrelihiyon, ano kaya ang pinagsasaligan ng iba? Opinyon o katotohanan? Mga kaibigan, sa gagawin po naming pagtalakay ngayon ay nais namin kayong imbitahan na suriin kung ang inyong pinaniniwalaan sa larangan ng pagrelihiyon at paglilingkod sa Diyos ay nakabatay kaya sa opinyon o sa katotohanan. Sa amin pong pagbabalik ay makakasama ko po ang kapatid na Vic Sandoval, isa ring ministro ng Ebanghelyo. Mga kaibigan, welcome pong muli sa programang Ang Iglesia ni Cristo. Kasama ko po ang kapatid na Vic Sandoval. Kapatid na Vic, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din sa'yo, kapatid na Jerry. Okay naman po, kapatid na Vic. Marahil ang ating mga taga-subaybay, kapatid na Vic, ay napapansin din po nila na dahil ngayon ay easy access na ang maraming information through internet, maraming mga tao ang nagiging opinion-based sa maraming mga bagay. Di na inaalam kung yung bang pinaniniwalaan o ginagawa nila ay salig sa katotohanan o kaya ay sa opinion lamang. Kung ang pag-uusapan ay pagrelihiyon, kapatid na Vic, tama bang ang pagsaligan ay opinion? Hindi po, sapagkat may ganitong pahayag si Apostol Pablo na nakasulat po dito sa unang Korinto 2:13. Pakinggan natin. Hindi namin kailangang umasa sa mga panghuhula at opinyon ng sanlibutan. Hindi namin ito natutuhan sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat o pagpasok sa paaralan. Natutuhan namin ito sa Diyos na nagturo sa amin ng mukhaan sa pamamagitan ni Jesus. At isinasalin namin ito sa inyo sa gayon ding orihinal at personal na paraan. Mga kaibigan, ng mga apostol ay hindi po umasa sa alinmang opinyon ng sanlibutan. Kundi ang sabi ni Apostol Pablo, kundi sa natutuhan namin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya ang pinagsaligan ng kanilang paglilingkod ay hindi sa opinyon, kundi sa natutuhan nila na yun ang katotohanan. At teka muna, kapatid na Vic, alin po yung katotohanan na dapat pagsaligan ng paglilingkod sa Diyos? Kasi pag sinabi pong katotohanan, relatibo po yan. Maaring sa akin po ay totoo, sa iba naman po hindi totoo. Maaring sa inyo hindi totoo, sa iba naman po ay totoo.
Alin po yung katotohanan na yan? Itinuro yan ng ating Panginoon Kristo. Dito po sa Juan 17:17 ay ganito ang ating mababasa. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Mga kaibigan, ang katotohanan po na dapat pagsaligan ng tao pag ang pag-uusapan ay pagrelihiyon ay ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Ito kapatid na Jerry ay absolute truth. Hindi ito relatibo. Salita ito ng Panginoon Diyos. Sa makapid, mga mahal na kaibigan, mabibiripika, di ho ba, kapatid na Vic? Mayroong pinagbabatayan. Mayroong kung tawagin nga po ay ebidensya. Oo. Ano ho? Saan po mababasa yung katotohanan o mga salita ng ating Panginoon Diyos? Dito naman po sa 2 Timoteo 3:15 hanggang 17, ganito ang pagtuturo ni Apostol Pablo, dinggin po natin. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kapatid na Jerry, ang mga salita ng Diyos, ipinapapansin natin sa ating mga kaibigan, ay nakasulat po sa mga banal na kasulatan o sa Biblia. At ang sabi ni Apostol Pablo, ang mga banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Kaya kapatid na Jerry, pagka ang tao ay maghahangad na magtamo ng kaligtasan, ang batayan, dapat Biblia. Sa makatwid, mga mahal po naming kaibigan, napakadali lang po palang malaman kung ang pagrelihiyon ay batay sa opinion o katotohanan. Kapag ka po katotohanan, mababasa po sa Biblia. Kapag wala po sa Biblia, ang batayan sa pagrelihiyon, yun po ay opinion lamang. Kapatid David, diyan po natin ngayon ipaglingkod yung paniniwalang itinataguyod ng maraming tao. Ang sabi ng iba, basta daw relihiyoso ang tao, ibig sabihin, nagsasagawa ng paglilingkod sa Diyos, pagtawag o pagkilala, ay maliligtas na. Ano kaya yan? Yan po ba pagka po binasa sa Biblia ay opinion o katotohanan po? O di basahin natin sa Biblia dito sa Mateo 7:21-23 at malalaman natin yung paniniwala niya kung yan ay nakabatay sa katotohanan. Dito po sa pahayag ng ating Panginoon Kristo na nakasulat sa Mateo 7:21 hanggang 23. Babasahin na natin sa wikang Pilipino. Hindi lahat ng tao nawari ay relihiyoso, ay talagang ang relihiyoso. Maaari nila akong tukuying Panginoon, subalit hindi pa rin sila makapapasok sa kaharian ng langit. Ang napakahalagang issue ay kung sinusunod nila ang aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nanghula po kami sa iyong pangalan at nagpalayas po ng mga demonyo sa iyong pangalan at gumawa po ng maraming himala sa iyong pangalan. Subalit sasagot ako, kailan may hindi ko kayo nakilala, lumayas kayo. Ang mga bagay na ginawa ninyo ay hindi autorisado. Kapatid na Jerry, nasagot yung tanong ninyo kung nakabatay ba sa katotohanan yung sinasabi ng marami na basta kumikilala, basta relihiyoso, regardless kung anong kanilang relihiyon, maliligtas din sila. Ang sagot po ng ating Panginoon Kristo, mga kaibigan, sana napansin ninyo, hindi lahat anya nawari relihiyoso ay talagang ang relihiyoso. Sabagat yung ginagawa ng mga nagpapakilalang ito na sila relihiyoso, sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi pa rin nila ikapapasok sa kaharian ng langit o hindi ikaliligtas. Mga mahal po naming kaibigan, hindi po opinion yan. Yan po'y katotohanan at mabeberipika. Binasa po sa atin sa Biblia. At yan ay pahayag, kapatid na Vic, ng ating Panginoong Sokristo na yan ang dapat po nating tanggapin at paniwalaan sapagkat ang ating Panginoong Sokristo po ang siyang otoridad para ang tao po ay magtamo ng kaligtasan o makapasok sa bayang banal. Pero kapatid na Vic, paano kung itanong nila ang ganito? Paano yung kanilang mga pagtawag? Paano yung kanilang mga paglilingkod?
Ano po tugon natin dyan? Alam niyo, kapatid na Jerry, talagang kailangan ng tao tumawag at kilalanin ng Panginoon Kristo. Opo. Ang mahalagang mapansin ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Jerry, sa binasa natin talata, ay ang mismong sinabi ng Panginoon Kristo, ang napakahalagang issue ay kung sinusunod nila ang aking Ama na nasa langit. Dahil ang ating Panginoon Diyos, ang pinaglilingkuran, talagang dapat siyang masunod. Paano yung mga ginagamit nilang pangalan ng mismong tagapagligtas? Sa binasa po ninyo, ang sabi, nanghula pa nga sila eh. Nagpalayas pa ng mga demonyo o masamang espiritu. Sabi pa, nakagawa po ng mga himala. Hindi pang karaniwan yun? Paano po yung paglilingkod na yun? Kapatid na Jerry, mga kaibigan, kung opinion ng pagbabatayan doon sa mga ginawa nila, sabi, maaaring pwede na. Sapagkat hindi gawaing relihiyoso. Pero, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi pa rin kayo makapapasok sa kaharian ng langit sapagkat ang malaking issue rito, mahalagang issue rito, kung sinunod nila ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Sa makatwid, mga mahal po naming kaibigan, yung sinasabi po ng iba na basta't relihiyoso po ang tao, naglilingkod sa Diyos at kay Kristo o kumikilala lamang po ay pwede na, opinion lamang po iyon. Hindi po yun salig sa katotohanan. Kailangan po, ayon sa kalooban po ng ating Panginoon Diyos, ang ginagawa po nating paglilingkod. Kumuha tayo ng halimbawa, kapatid na Vic. Mayroon na bang pangyayari na bagamat naglingkod po sa ating Panginoon Diyos, relihiyosong tao. Pero dahil hindi nasunod ang kalooban ng Diyos, hindi ho pinaging dapat. Ang babasahin natin ay nakatala dito po sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Sa gawa 11 hanggang 2, ganito ang ating mababasa, pakinggan natin. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio. Senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakotin sa Diyos, siya at ang buong sambahayan at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Itong binasa natin, kapatid na Jerry, mga kaibigan, ay tungkol kay Cornelio, isang senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. At ang katangian niya, dapat nating mapansin, ay ang sabi rito, masipag sa kabanalan, sa ibang salin relihiyoso, Opo, relihiyoso. matatakotin sa Diyos, naglimos ng marami sa mga tao, laging nananalangin sa Diyos. Pagka opinyon ng ating pagbabatay, baka pwede na ito Sobra-sobra na po yan. Baka nga po ang iba, hindi pa po nagagawa lahat ng yan. Pero kapatid na Vic, ano ang ipinagawa ng ating Panginoon Diyos para magkaroon ng kabuluhan yang pagiging relihiyoso po ni Cornelio? Katunayang hindi sapat yung kanyang ginawa pa. Dito naman sa karugtong ng mga talata, sa gawa 10, 3 hanggang 5 ay ganito ang ating mababasa. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain nang may oras na ikasyam ng araw na pumapasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsasabi sa kanya, Cornelio. At siya, sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilibos ay nangapailang lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. At ngayoy, magsugo ka ng mga tao sa Jope at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. O dito, kapatid na Jerry, gaya ng tanong nyo kanina kung sapat na yung ginawa niya, hindi pa sapat. Kapagkat mga kaibigan, dapat nating mapansin na itong si Cornelio, sa kabila ng lahat ng kanyang mga ginawa, ay kailangan pa niyang magpapunta doon kay Apostol Pedro, ipatawag si Apostol Pedro para dalhin sa kanya. Kapatid na Vic, bakit kailangan pa ni Cornelio at ng kanyang sambahayan si Apostol Pedro? Ano ang nakay Apostol Pedro? So, babasahin natin ang mga karugtong pang mga talata. Dito naman sa 22 hanggang 23. At sinabi nila, ang senturyong si Cornelio na taong matuwid at matatakotin sa Diyos at may mabuting patotoo ng buong bansa ng mga Hudyo, ay pinapagpaunawaan ng Diyos sa pamamagitan ng isang banal na anghel na ikaw ay paparoonin sa kanyang bahay at upang makarinig sa iyo ng mga salita. Kaya't sila'y pinapasok at pinatuloy sila. Kapatid na Jerry, sana napansin ng ating mga televiewers, Opo. mga taga-subaybay, mga kaibigan, kaya napakahalagang
ipatawag si Apostol Pedro sapagkat na kay Apostol Pedro ang mga salita ng Panginoon Diyos na yun ang katotohanan na kailangan marinig ni Cornelio at ng kanyang buong sambahayan. Ano ang naganap sa sambahayan po ni Cornelio pagkatapos nilang marinig yung katotohanan o mga salita ng ating Panginoon Diyos? Itutuloy lang natin, kapatid na Jeremy, binabasa natin dito sa Gawa, Gis 44 at babasahin na rin natin ang 48. Pakinggan natin. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita. At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Hesukristo nang magkagayi kanilang ipinamanik sa kanya na matirang mga ilang araw. Kapatid na Jerry, batay sa binasa natin, mga kaibigan, ay pagkatapos makarinig ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng Apostol Pedro, ang buong sambahayan ni Cornelio ay bumaba sa kanilang Espiritu Santo at silang lahat ay binautismuhan. Saan dinadala o binabautismuhan yung mga sumampalataya sa mga salita o katotohanan? Pakinggan natin ang nakasulat dito po sa unang Korinto 12:13, pahayag ni Apostol Pablo. Unawain po natin. Sapagat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Kapatid na Jerry, mga kaibigan, ang mga binabautismuhan po ay nasa iisang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Alin yung katawan, kapatid Nabi? Kasi ang opinion ng marami, kung ano yung reliyon nila, binautismuhan din naman daw sila doon, baka yun na yun. Ang katawan na tinutukoy dito ay ang iglesia, batay po sa Colosas 1:18, at siya ang ulo ng katawan sa makatidbagay ng iglesia. Kaya hindi kahit sa iglesia, kapatid na Jerry, mabautismuhan ng tao ay tinanggap niya na tunay na bautismo. Ang tinutukoy, mga kaibigan, na katawan ng Panginoon Kristo na doon dinadala ang mga binabautismuhan ay sa iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Kristo. Alin po yung iglesia na katawan ng Panginoong Kristo na mga mahal naming kaibigan, doon po dinadala o isinasangkap ang mga sumampalataya sa salita o katotohanan? Nakasulat po sa Biblia, babasahin natin, kapatid na Jerry, hindi po ito opinyon, hindi ito palagi ukuro-kuro, kundi nakalagay sa Biblia, pinatutunayan ni Apostol Pablo sa Roma 16:16. Pakinggan natin. Magbati ang kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Mga kaibigan, ang katawan ng ating Panginoong Kristo na dito po dinadala ang mga binabautismuhan ay walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Sa mga kapatid, mga mahal po naming kaibigan, ang naganap po kay Cornelio at sa kanyang sambahayan ay isa po sa patotoo na hindi po dahil relihiyoso na ang isang tao at nagsasabing kumikilala siya sa Panginoong Hesus at sa Panginoong Kristo ay pagiging dapatin na po siya. Kailangan po ang tao sumunod po sa kalooban ng ating Panginoon Diyos at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos umanib po sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kapatid na Vic, bakit kailangan pa na mag-Iglesia ni Kristo ang tao? Kagaya nung ginawa po kay Cornelio at sa kanyang sambahayan. Mga mahal naming kaibigan, sa pagbabalik po namin, yan po ang aming tatalakayin. Some internet personalities, whether they be known for acting, sports, politics, vlogging, and others, like to express their opinions or give advice about moral and social issues. When they do that, their fans or followers tend to support their opinions or beliefs. These people are called influencers. Some feel that with the popularity they've gained, they now have a responsibility to speak about these moral and social issues. Now, there's nothing wrong with admiring their talent or expertise. There's nothing wrong with being influenced by them in some aspects of our lives, like buying a product or visiting a place for vacation or a place to spend some free time. But when it comes to moral issues, when it comes to what can influence our attitude, our outlook in life, when it comes to our beliefs, our values, and especially our faith in God, they are not the ones whom we should listen to. They are not the ones who should be influencing these aspects of our lives. Whom should we listen to then? Whom should we consider as the influencer of our lives? God. In Isaiah chapter 48,
verses 12 and 17, we can read, the Lord says, "Listen to me, Israel, the people I have called. I am God, the first, the last, the only God. The holy God of Israel, the Lord who saves you, says, I am the Lord your God, the one who wants to teach you for your own good and direct you in the way you should go." We should listen to the one true God and follow His commands. So, listen and be influenced by God. Follow the hashtag, God is my influencer, and listen to more of the commandments of God. Watch inspiring stories and enjoy our original Christian music. Mga kaibigan, welcome back po sa ating ginagawang pagtalakay. Kapatid Nabik, balikan lang natin yung iniwan po nating katanungan kanina. Bakit po pinag-iglesia ni Kristo muna si Cornelio at yung kanyang buong sambahayan upang paging dapati ng Diyos yung kanilang pagiging relihiyoso? Kasi ang paniniwala ng iba, kahit daw ano ang relihiyon mo, hindi mo na kailangang mag-iglesia ni Kristo para ikay paging dapatin at maligtas. Ang sabi pa nga ng iba, kung saan ka raw relihiyon ipinanganak, kung ano raw ang relihiyong kinamulatan mo, tama na yon. Hindi na kailangang mag-iglesia ni Kristo. Yun nga ay nakabatay lang sa mga opinyon. Mga kaibigan, sana napansin natin mula pa kanina sa mga talatang binabasa natin, ay binibigyan din sa atin na ang pag-uusapan ay sa ikaliligtas natin sa araw ng paghuhukom, kailangan nakabatay po sa katotohanang nakasulat sa Biblia. Kaya yung prosesong pinagdaanan ni Cornelio, yun ang naaayon sa katotohanan. Ano katunayan? Pakinggan natin mga kaibigan ang nakasulat dito po sa unang Timoteo, sa 2:3 hanggang 4, ganito ang ating mababasa. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Mga kaibigan, nais po naming ipapansin sa inyo na ang ating Panginoon Diyos, batay po sa binasa natin, ang siyang may paghahangad na ang mga taong nilalang niya ay maligtas pagdating ng paghukom. Pero kapatid na Jerry, hindi darating yung kaligtasan ng pagayon lang. Kailangan ang wikang malaman ng tao yung katotohanan para ang tao'y maligtas. Ano yung katotohanan para po ang tao maligtas? Ang babasahin natin kapatid na Jerry, ipahayag mismo ng ating Panginoon Kristo, nakasulat po dito sa Juan 17 at 9, ganito ang ating mababasa. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Mahalagang mapansin ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Jerry, ang pahayag dito ng ating Panginoon Kristo na buong katotohanan na para ang tao'y maligtas, kailangan pumasok sa loob ng kawan. Kaya pagka naiba rito, opinyon na yon. Hindi na yun ikaliligtas. Opo, mga mahal po naming kaibigan, yan po ay mabiberipika. Nakasulat po sa Biblia. Buong katotohanan na ang tao, para maligtas, kailangan po nasa loob po ng kawan. Kapatid Nabik, ayon sa Biblia, alin po ang kawan? Babasahin natin dito sa pagtuturo naman ni Apostol Pablo, sa Gawa 20:28, ganito ang ating mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, ang kawan ay ang iglesia ni Kristo. Kaya ang katumbas po ng sinabi ng ating Panginoon Kristo na pumasok sa kawan, ang katumbas ay pumasok sa loob ng iglesia ni Kristo. Ito ang katotohanan para sa ikaliligtas. Sa makatuwid, kapatid Nabik, at sa amin pong mga taga-subaybay, yung pong ipinagawa ng Diyos kay Cornelio, hindi po yun opinyon lamang. Yung po ay salig sa katotohanan. Salig po sa pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon Diyos upang maligtas. Ito po ang dahilan kung bakit kami po ay patuloy po na nag-aanyaya po sa inyo na subaybayan po ang aming mga pagtalakay.
Sapagkat naniniwala po kami na kayo man ay gusto po ninyong maligtas pagdating ng araw po ng paghukom. Gusto po ninyong makatiyak na nakasalig po sa katotohanan ang pagsamba po at paglilingkod sa Panginoong Diyos. Mga kaibigan, nawa po ang katotohanan ito na aming ipinaglingkod po sa inyo ay maging gabay po sa ginagawa po ninyong pagsusuri at sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos upang tayong lahat ay magsama-sama po sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Salig po yon sa katotohanan upang ang Diyos ay mabigyan po natin ng kasiyahan at magtamo tayo ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Pinakahangad po namin na matupad po sa lahat ang isinasaad po sa unang Timoteo 2:3 hanggang 4 na ang lahat ng tao hangad po ng Diyos na mga kaalam ng katotohanan at mga ligtas. Bago tayo maghiwa-hiwalay, inanyayahan po namin kayo sa isa pong panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng marami sa iyo, Ama. Amen. Muli mong pinatnubayan ang ginawa po naming pagtalakay. Opo. Lagi po naming ipinagmamakaawa sa iyo. Nawa po ang programa pong ito makatulong sa mga taga-subaybay upang ang lahat ang magawa pong paglilingkod sa iyo, nakasalig po sa iyong katotohanan. Amen. Upang magtamo po kami ng kaligtasan. Amen. Nagmamakaawa rin kami, lagi mo pong patnubayan ang buong Iglesia ni Cristo. Opo. Mula po sa aming tagapamahalang pangkalahatan, Amen. ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Magalang po na hinihiling na namin ang lahat sa pangalan po ng aming tagapagligtas, ang Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen.